Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Hospital Ghost Hunting. Ang videong mapapanood nyo ay kuha ng isang nurse sa hospital na pinagtatrabahuan niya. It should just be light-hearted moment kung saan naglilibang lang ang lalaki para labanan ang mahabang gabi sa trabaho. Ngunit hindi niya alam, may nahagip na din pala ang camera niya. Makikita mo ang lalaki na nagpapadula sa sahig gamit ang vital signs machine, pero sa refleksyon ng salamin, makikita mo ang bata na bigla na lang tumakbo mula kaliwa pa kanan. Ang kwarto ay walang pasyente nang mag-video siya, kaya laking pagtataka niya kung bakit may nakitang bata doon. Ayon sa kanya, ang unit ay dating pediatrics ward na ni-repurpose ng management. Kung ganoon, pwede kayang kaluluwa ng bata ang nahagip sa camera na nakitang tumatakbo sa salamin? Ikaw na ang magpasya. Ain't scared of ghost? Ang kuha ng CCTV na ito ay pinapakita ang dalawang magkapatid sa kanilang kusina. Naglalaro lang sila at nagtatakutan at sinasabing hindi sila takot sa multo. Ngunit ang tanong, hindi nga ba talaga? Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik naman ang lahat nang bigla mo na lang makikita na magsimulang gumalaw ang flower decoration sa lamesa nila. Matapos noon ay bigla na lang sumara ng kusa ang pinto. Walang ibang tao ang malapit sa pinto nang mangyari yun. Ito ba ay kagagawan ng multo na nais silang takutin dahil sa usapan nila? Matapos noon ay maririnig mo na lang ang mga bata na nagsisigawan dahil sa nangyari. However, parang playful pa ang multo dito. Ngunit sa susunod na video, medyo nakakabahala na ang nangyari. This time, makikita mo ang lalaking bata na tatakbo-takbo lang sa sala nila. Sa pagdaan nito sa hallway, bigla na lang bumukas ang pinto sa dadaanan niya. Dahilan para bumangga at bumagsak siya dahil dito. Ang pagbukas ba ng pinto na naging dahilan para masaktan ang bata ay ang parehong espiritu na nagsara ng pinto sa unang video o ito ay maaaring nagkataon lang. Haunted Hotel. Ang grupo ng mga teenagers na ito ay palihim na pumasok sa Congress Plaza Hotel sa Chicago para mag-ghost hunting. Ang hotel ay kilala bilang isa sa pinaka-haunted na lugar sa Illinois. Ang hotel ay binuksan noong 1893 at kaakibat na ng hotel ang mga kababalaghan kahit dati pa. Unfortunately for these teens, nahuli sila ng security guard ng hotel pero imbis na samahan sila nito palabas, ay itinur pa ng guard ang grupo sa Grand Ballroom. What? Alright. Thank you so much, man. I feel special. Dude. Yeah, this is like a fancy... Oh my goodness, dude. Wow. What the heck? Thank you. Thank you so much, man. This means a lot. Makikita mo ang prestihiyosong ballroom at talaga namang napakaganda nito. Ngunit matapos nun ay in-escort na sila ng security palabas ng hotel. Pero para hindi madismaya ang grupo, nagpakita ng mga litrato ang gwardiya ng mga actual ghost figures na nakuna nila sa Grand Ballroom ng hotel.
Oh, let me see this. That's a shadow. Dude, what the heck? That's Oh my god. such a good photo. Whoa, that's like blending in with the fucking carpet, dude. I caught a shadow on. Seriously. Oh man, Wow! that's weird, dude. That is so cool. Which room is this? That's like Is this like a ballroom or something? ballroom? Dalawang litrato ang pinakita ng gwardya at dito makikita mo ang dalawang figura ng tao na nakatayo sa gitna ng ballroom. Parehas itong may itim na outline at may pagka-translucent pa ang itsura ng mga ito. Bukod doon ay may mga naririnig din silang movements at boses sa loob ng hotel. Kung ganoon, ang mga litrato kayang nakuna ng staff ng hotel ay patunay na meron talagang mga multo sa gusali. Ikaw na ang humusga. Bridge Spirit Orb. Ang videong ito ay ibinahagi ni Noel sa kanyang social media ng isang gabi. Napadaan siya sa tulay ng diversion road sa lugar nila. Habang naglalakad siya, may napansin siyang ilaw na bigla na lang umangat mula sa ilalim ng tulay. At nang itutok niya ang camera dito, ito ang kanyang nakita. Ay ko diri ba sa diversion tulay. Nakoy nabantayan kay kana sila suga na sila nya diri dapit kita ko ganihog nagdagan nga ano wa na kana ba kayo na men naglutaw na ganiha men naglutaw no naduha na puno lah yatay. Sa malayo, makikita mo ang bolang apoy. Kahit ito ay medyo may kalayuan, ay makikita mo pa din na nag-aapoy ito. Medyo may kataasan ang tulay at makikita mong walang ibang ilaw doon at wala ding bahay sa gawin ng tulay na yon. Nang muli niyang i-zoom in ang camera, ang kaninang bolang apoy ay nahati pa sa dalawa. Do you think he captured San Telmo's fire that night? O maaari kayang gawa-gawa niya lang to? Investigation gone wrong. Binalikan ni Ben ang secluded haunted farmhouse sa Australia para mag-solo ghost hunting. Aminado naman siya na natatakot siya pero kailangan niyang gawin ang investigation para kumpirmahin ang mga napansin ng mga viewers nila sa nauna ng investigation na ginawa nila kasama si Zach. Una niyang pinuntahan ang kwarto kung saan nakitang nagbago ang posisyon ng bed frame. Gamit ang EMF, tiningnan niya kung may anomaly sa paligid niya. Did you knock this bed frame over? Oh my god. Did you do this? Yep, right above the bed frame. Habang nasa kwarto nga siya ay makikita mong nagkaroon ng EMF spike nang ilipat niya ang aparato sa bed frame. Ganun pa man ay pinagpatuloy niya ang investigation niya at nagpunta siya sa iba't ibang bahagi ng bahay. Hindi pa nagtatagal ay may naramdaman na siyang kakaiba. If there is a spirit here with me tonight, can you make a noise? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Fuck off. Make another noise. Nothing. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's downstairs. Sa kanyang command, nang sabihin niya na, "Can you make a noise?" maririnig mo ang ingay na nanggaling sa ibaba ng hagdan. Inulit niya pa uli ito at sinabihan niyang mag-ingay muli ang multo sa bahay. Bago niya muling narinig ang ingay sa baba ay makikita mo ang paglabas ng maliit na orb sa harapan ng pinto. Hindi niya napansin to dahil napakabilis lang nang nangyari. At one point, nilapitan niya ang hagdan dahil mas malakas ang activities dito. At ito ang kanyang nakunan. I came here for ghost activity, man. That's what everyone says.
Oh my God. Oh my God! Oh my God! Habang andun nga siya ay bigla na lang niyang narinig ang mga footsteps. Napapasigaw na lang siya dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa paligid. Ang mas nakakatakot, ang footsteps na naririnig niya ay tila ba papanik sa kanya. Nang medyo kumalma na siya ay sinimulan na niya ang spirit box session. Nanatili siya sa isang kwarto at isang pagkakamali ang ginawa niya nang i-provoke niya ang mga espiritu sa bahay na sundan ang gagawin niya. If there's someone here with me, can you go like this? Oh my God. Upon his cue, ginaya siya ng mutong naninirahan sa bahay. 2 unexplained knocks ang maririnig mo mula sa malayo. Dahil dito ay naisipan muna niyang magkaroon ng breather. Ngunit habang kinakalma niya ang sarili niya, eto naman ang nangyari. I need to breathe. I need to breathe. Oh my God! Oh my God! Holy fuck! Holy shit! Okay, you're here. All right, I'm sorry. I'm sorry. Sa likod niya, narinig niya ang isa sa mga drawer na nagbukas o nagsara. Kaya napasigaw na lang siya ng sobra sa takot. Dahil dito ay lalo siyang nag-freak out at naging mas malakas na ang pagpaparamdam ng kung anumang naninirahan sa bahay. You're here with me. I'm guessing you're a poltergeist, right? You like to move shit, make some noises and shit. If you're an evil spirit, make a noise. Yeah. Yup. Oh my God! Oh my God! Something's chasing me! Something's chasing me! What? Pagpasok niya sa kwarto, bigla na lang uling nahulog ang bed frame sa harapan niya. Although after watching the whole video, hindi ko nakita na ginalaw niya ang bed frame, kaya katakataka na bumagsak na lang uli ito. Ang ibig sabihin, may nag-angat ng bed frame at binagsak ito pagpasok niya sa kwarto. Pasigaw siyang lumabas ng bahay ngunit nang medyo kumalma na siya, ay naisipan niyang bumalik sa bahay para isara ang mga pinto dito bilang respeto na din sa property. What I'm going to do is I'm going to close that roller door, keep it shut, respect the property, and leave. Because I don't think I can do this anymore. Oh my God. Oh my God. Thank you. Holy shit! Oh, fuck you! What? Sa muli niyang pagpasok, makikita mo ang isang door frame na nakasandal sa pinto. Pagdating sa hagdan ay maririnig mo ang paggalaw nito. Pagharap niya doon ay halos bumagsak pa nga ito sa harapan niya. Walang lingon-lingon ay diretso na siya sa pagtakbo hanggang makarating siya sa kanyang kotse. So mga ka-goosebumps, ano ang masasabi niyo sa karanasan niya? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5.
At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.